So muli, magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nandito na sa Numbers chapter 30. At ang aking nga pong ibabahagi ngayong gabi ay dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa mga talatang ito, mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae. Amen. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ang bawat isang lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y mayroong panata ay Yahweh, ay huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binibitawan ninyo. Kung ang isang dalagang nasa poder pa ng kanyang ama ay mamamanata o mangako kay Yahweh, last verse po, nang narinig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o ang pangakong iyon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po natin yung po mga tuntunin at panata po ng ng isang babae. At sinabi nga po ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel na ganito po yung ang kanilang gagawin. Na kung kayo ay gagawa ng panata o mangangako sa ating Panginoon, ay kailangan natin susundin. So, tunay nga po na kapag po tayo ay gagawa ng isang panata o pangako sa ating Panginoon, talagang dapat po nating sundin. Kasi karaniwan po sa atin na mga tao na tayo po ay nangangako sa ating Panginoon, tapos hindi naman po natin ginagawa yung mga bagay na yun. Kaya minsan tayo ay hindi tayo nagkakaroon ng pagpapala. Halimbawa po na kapag po tayo nangako na sabihin natin na kapag gumaling ako sa aking karamdaman, ako'y magpapatuloy, ako'y maglilingkod. Kapag ako ay nagkaroon ng ganitong bagay, ako'y maglilingkod. Yun po ay hindi po kinarulugudan ng ating Panginoon kung hindi po natin itong gagawin. Sa tulad po natin, sa buhay po natin, kung tayo naman ay nangangako sa kapwa-tao natin, ay okay lang naman kung hindi natin magawa o matupad yung pangako natin. Pero kung tayo ay mangangako sa ating Panginoon, na kinakailangan po natin ito dapat sundin. Kasi yun po ang ating sinasabihan, yun po ang ating Ama, na nakakaalam po na kung ano po ang lahat ng bagay, kaya po tayo narito ngayon. Siya po yung ating Ama na ating dinadali, ating inihingan, ating pong kinakausap kapag tayo may problema. Kaya kung ano mga bagay na ating pong ginagawa na tayo ay mangangako sa Kanya, mas makukubuti po na ating pong sundin na para po tayo ay mabigyan ng mga pagpapala. So, purihin po ang Panginoon sa magandang mensahe po na tinating po sa atin. Nawa po ay tumanin po sa ating mga puso at isipan na kung anumang mga bagay na atin gagawin o alituntunin na naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. At kung tayo ay mangangako, ay dapat natin sundin. Salamat po. And God bless po sa atin lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating may daily devotion sa Numbers chapter 30 verse 5 to 8. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama at sa araw na marinig alin man sa kanyang panata o sa kanyang gampanan, sa kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, ay hindi makabisa, at patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinawayin siya ng kanyang ama. At kung siya may asawa at magpanata o magbitiw ng walang dili-dili sa kanyang labi ng anumang gampanin sa kanilang itinali sa kanyang kaluluwa, at marinig ng kanyang asawa at hindi umiimik
sa kanya sa araw na marinig niyaon, ay magkakabisa nga ang kanyang mga panata at ang kanyang mga gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin niya ang kanyang asawa, araw-araw na marinig iyon, ay mawawalan ng kabuluhan ang kanyang panata na itinali niya sa kanya at kabitawang pangako ng kanyang mga labi na ipinanali siya sa kanyang kaluluwa at patatawarin siya ng Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, number chapter 30 verse 9 to 12. Ngunit ang panata ng isang babaeng bao o ng isang hinawalayan ng asawa ay magkakabisa sa bawat bagay ng kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At kung siya'y nagpanata sa bahay ng kanyang asawa o kanyang tinalian ang kanyang kaluluwa ng isang gampanin na kaakbay ng isang sumpa, at narinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya at hindi sinaway siya, ay magkakabisa ang lahat niyang panata at bawat gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung niwalang ng kabuluhan ng kanyang asawa sa araw na marinig ay hindi magkakabisa ang anumang bagay na binitawan ng kanyang mga labi tungkol sa kanyang mga panata at tungkol sa tali ng kanyang kaluluwa. Niwalang ng kabuluhan ng kanyang asawa at patatawarin siya ng Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Bilang Kapitulo 30, versikulo 13 hanggang 16. Ito po ay para kay Sis Hasmin Venaflor at sa pamilya. Ito po ang nakasaad. May karapatang pumayag o tumutol ang kanyang asawa sa kahit anong ginawa niyang sumpa o panata. Pero kung hindi tumutol ang kanyang asawa sa mismong araw na nalaman niya ito, pumapayag ang kanyang asawa na tuparin niya ito. Pero kung pinalipas pa ng kanyang asawa ng ilang araw bago pa tumutol ang kanyang asawa, ang parusahan sa kanyang kasalanan. Yun ang kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa lalaki at sa kanyang asawa, at tungkol sa ama at sa kanyang anak na dalagitang nakatira sa kanyang bahay. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Numbers chapter 30 verses 1 to 3. Ito po ang nakasulat. And Moses spake unto the heads of the tribes concerning the children of Israel, seeing this is the thing which the Lord had commanded. If a man vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a band, he shall not break his word. He shall do according to all that proceedeth out of his mouth. If a woman also vow a vow unto the Lord, and bind herself by a band, being in her father's house in her youth. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Numbers chapter 30 verses 4 to 6. And her father hears about her vow or pledge but says nothing to her, then all her vows and pledge by which she obligated herself will stand. But if her father forbids when he hears about it, none of her vows or pledges by which she obligated herself will stand. The Lord will release her because her father has forbidden her. If she marries after she makes a vow, or after her lips utter a rash promise by which she obligates herself. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabasa ngayon ng verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 30, verses 7 to 9. At ang sinasabi, and her husband hears about it but says nothing to her. Then her vows or the pledges by which she obligate herself will stand.
But if a husband forbids her when he hears about it, he nullifies the vow that obligates her or the rash promise by which she obligates herself, and the Lord will release her. Any vow or obligations taken by a widow or divorced woman will be binding on her. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Muli po magandang pagpaparang gabi po at ang ibabasa ko po ay para kay Iban na matatagpuan sa Bilang chapter 30 verses 10 to 12. Sinasabi rito kung ang isang babaeng may asawa ay mamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito. Siya'y walang sagutin kay Yahweh sapagkat tutol ang kanyang asawa. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang pagpaparang gabi po sa ating lahat. Ang aking pang ibabahagi matatagpuan sa Bilang chapter 30 verses 13 to 16. Sabi rito, anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa, ngunit pagkakabisa kung sasayunan nito. Kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa, may bisa ang panatang iyon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon, pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ang mga tuntuning sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng mga dalagang nasa poder pa ng kanilang mga gulang o ng mga babaeng may asawa na. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.